Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International to White Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Ang aking pong pangalan, Brother Dan Oliva. Ito po ay marinig nyo every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning dito po sa GMA Radio, DWRA, Barangay FM 92.7, broadcasting from Baguio City. Of course, ito ay nalalagay natin sa YouTube 2 or 3 days in advance para sa ating mga kapatiran, the whole Philippines, and of course, sa whole world. Ang ating pong pag-uusapan for this last Sunday of the month of January 2026 ay pinamagatan kong The Apocryphal Books, Inspired or Man-Made. Ang ating pong basis or text ay 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. And of course, babasahin muna natin sa wikang English and then later on followed by the Tagalog or Filipino translation. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 using the New International Version. Ganito pong saad. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the man of God or the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Ganito naman po ang ating pagbabasa ng ating teksto sa wikang Pilipino. Sabi ni Apostol Pablo dito sa ikalawang Timoteo 3, 16, 17. Ganito ang saad. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo sa katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yun pong ating translation sa wikang Pilipino. Dumapa na po tayo sa ating introduction. The so-called Protestant Bible has 66 books, 39 in the Old Testament and 27 in the New Testament. So kung mapapansin niyo po yung sinasabi nating so-called Protestant Bible, 61 lang po yung libro na naroon. 39 sa Lumang Tipan at 27 naman sa Bagong Testamento, Bagong Tipan. Kaya pag itinotal mo yan, 66 or 66 books. Subalit, the Catholic Bible contains actually 73 books, 46 in the Old Testament and 27 in the New Testament. At ito pong karagdagang 7 books, ito po itawag nila dito ay Deuterocanonical books. Ang ibig sabihin, second list or second canon books or canonical books. Pangalawa, na mga aprobado daw ng canon. O yung canon yun, yung term na ginagamit nila, nang ibig sabihin, yung mga libro na yun ay considered nila or accepted nila. But the 7 Deuterocanonical books were affirmed by the Scripture, by the Catholic Church during the Council of Trent. At ito po ay nangyari ng taong 1546. So, very, very late na po nang nagkaroon ng additional books itong sinasabi nating Catholic books. 1546, nadagdagan po ng 7 books yung tinatawag nating books of the Bible na 66. These extra books were part of the canon since the 4th century Anno Domini. So ito po ay naging bahagi na, itong extra 7 book dito ay bahagi ng sinasabi nilang canon. Pag sinabi ng canon, ito po yung guideline o rules
kung ang mga libro na yan ay tinatanggap na scriptural o inspirado ng ating Panginoon Diyos. At yun po ay nagsimula ng about 400 years after the establishment of the church in Jerusalem. So, 400 Anno Domini or 400 Christian era, sabi pa nila ng ibang period. Now, sa ating pong pag-aaral, there are about 4 things na ating pag-aaralan dito. Number 1, the apocryphal books. Ano po ang kahulugan at saka yung historical background? What is the meaning or what are the meaning of the word apocrypha and what is called the so-called historical background? Pag-aaralan po natin yan. Number 2, 7 apocryphal books of the Catholic Church. Itong mga extra na 7 libro na nasa Biblia ng Katoliko, mga kapatiran nating Katoliko, pag-aaralan din natin yan. Number 3, the reasons these books are viewed as man-made. Mga dahilan kung bakit ang tingin nila sa 7 extra books na ito sa Catholic Bible ay gawa-gawa lang ng tao. In other words, hindi talaga nanggaling sa ating Panginoon Diyos. Number 4, question. What are our responsibilities as true disciples of Jesus Christ with regards to these apocryphal books? So ano po yung ating mga responsibilidad, obligasyon tungkol sa tinatawag nating apocryphal books na naroon po sa listahan o libro ng Catholic Church. So yan po yung ating tatalakayin sa ating pag-aaral sa magang ito on the subject, the apocryphal books, are they inspired or are they man-made? First question, the apocryphal books. What is the meaning of the word apocrypha and what is the historical background? The word apocrypha came from the Greek word apokryphos, which means hidden, concealed, or doubtful. So yung salitang apokrypha po, galing sa salitang Griego na apokryphos, nang ibig sabihin, nakatago. At saka, kaduda-duda. Yun po ang ibig sabihin ng word na apokrypha, nakatago, concealed, hidden, or sometimes doubtful, spurious. So medyo pinagdududahan kung ito baga ay galing sa Panginoong Diyos. So yun po yung ibig sabihin ng salitang apokrypha. Well, the word apocrypha refers to religious texts that are not included in the accepted body of Scripture known as the canon. During the time, gumawa po sila ng listahan or guidelines kung paano makikita yung libro na ito ay galing o aprobado ng mga Kristiyano at tinatanggap nila na ito ay galing sa Panginoon Diyos. So yung listahan na yun, yung rules na yun, ang tawag nila sa salitang, sabihin na lang Latin o Griego, canon, C-A-N-O-N. Alright, sa mga wala pong YouTube, ini-spell ko po yan, C-A-N-N, canon. Well, this refers to a specific collection of ancient books between 200 BC and 100 AD that appear in some versions of the Bible. So itong sinasabi nilang apocryphal books, ito po ay nasulat 200 years before Christ. And then yung iba, dumating 100 years after Christ na, 100 AD. So during the apostolic times, mga panahon na ng mga apostol, nagsisimula na po silang magsulat ng mga aklat na katulad ng ginagawa ni Apostol Pablo, Apostol Pedro, Apostol Juan, at iba pang mga tagasulat ng Biblia. Well, the Protestant view, of course, with regards to this about 14 or 15 extra books are considered non-canonical or useful only for moral and historical instruction. So, pag sinabi nating non-canonical, ibig sabihin, hindi nila tinatanggap na kasama sa listahan ng mga inspirado o kinasiyahan ng Panginoong Diyos na mga libro. Pero sabi nila, it is useful for moral and historical instruction. Kung mag-aaral ka ng tungkol sa kabutihang asal, tungkol sa kasaysayan, pwedeng gamitin yung mga sinatawag nilang apocryphal books, but not to create doctrine. Alright.
but not for establishing doctrine. Halimbawa, gumawa ka ng isang doktrina na naghango sa Biblia, dapat may versikulo, kapitulo na aprobado ng Biblia. Pero ito pong sinasabi nilang apocryphal books, hindi pwedeng ituring na scriptural books at hindi ka pwede kumuha ng mga versikulo, kapitulo na pwede mong gamitin na teksto sa iyong pagtuturo o sa iyong mga sermon o mensahe. As I said kanina, the word Deuterocanonical means the second books or the second list of books na actually sabi ko kanina, pinagdududahan. Hindi siya tinatanggap ng mga apostoles ng Panginoong Kristo, ng mga Jewish writers, mga tagasulat, ng mga Hudyo. Well, it is only accepted as divinely inspired and integrated into the Old Testament. Later on, nang medyo tumagal na, tinanggap na nila na galing daw sa Diyos at isinama nila ito sa Lumang Tipan or Old Testament. Yung pong ginawa ng Roman Catholic Church. Nagdagdag sila ng 7 na libro at mamaya babanggitin ko kung ano yung mga libro na yan. Okay, the Jewish view, ang paningin naman ng mga Hudyo, ang tawag nila dito sa Deuterocanonical books sa salitang, of course, Hebrew, is Sepharim Haxezunin, or it means external books, mga libro na nasa labas, not accepted into the Hebrew canon or Tanakh. So yung mga Hudyo, yung mga Israelites, gumawa rin sila ng parang listahan nila. Ano yung mga tinatanggap nating galing sa Panginoon Diyos? Mayroon silang listahan. At itong ang sinasabi nating apocryphal books, hindi ito nasali sa listahan nila ng mga libro na tinatanggap nila na galing sa Panginoon o aprobado ng Panginoon Diyos. So tawag nila yan sa salitang Hebrew, Hebrew Tanakh. Well, the New Testament Apocrypha, of course, hindi lang po may apocryphal books sa Old Testament, meron din sa New Testament, sa Bagong Tipan. Well, so iba yung Old Testament, iba yung New Testament, at both sides, mayroong tinatawag nilang apocryphal books o mga libro na pinagdududahan na galing talaga sa Panginoong Diyos. Examples of this canonical or extra canonical books sa New Testament, meron silang tinatawag na the Gospel written by Thomas. Ebanghelyo na sinulat ni Tomas, and then another one is the Gospel according to Mary. Ebanghelyo na sinulat ni Maria. Hindi natin alam kung sinong Maria ito, wala namang sinabi. Well, universally accepted for inclusion in New Testament due to the late origin and heretical content. I'm sorry. Sabi dito, these extra books, whether it's in the New Testament or in the Old Testament, sabi nila dito, it is universally rejected. Hindi po tinanggap sa buong mundo na maisama doon sa dati nating tinatawag na New Testament o Bagong Tipan, sapagkat ang kanilang pinanggagalingan ay kaduda-duda, pati na rin ang kanyang nilalaman or contents ay medyo questionable din, nakakaduda rin. So yun po yung a little background on the meaning and the historical background of the word apocryphal books. Pwede mo kayo magtanong sa ating discussion after this video. Pwede kayo mag-ask ng questions or make a comments. And of course, pwede rin kayong sumulat sa aking email address. Mamaya, kung meron kayong YouTube, makikita yung email address ko dyan. Now, let's go to the next part of the lesson. The 7 apocryphal books of the Catholic Church. Hindi naman tayo lahat nakakita ng libro o Biblia ng Santa Romana Katolika o Iglesia Romana Katolika sapagkat ito ay limited edition. Well, in the Catholic version, they call this as the Deuterocanonical books. Ano yung Deuterocanonical books? Ibig sabihin, pangalawa lang mga libro. Pangalawang aprobado na listahan ng mga libro, or they call it the canonical books, sapagkat sila ay sumunod ayon sa kanila sa patakaran.
ng tinatawag nating inspired books of the Bible. Well, ano yung mga librong ito? Number one, there are at least 1, 2, 3, 7. Ano yung nauna? You have Tobit. You have Judith, Wisdom of Solomon. You have also Baruch. And the second part, the first and the second Maccabees, or sometimes they call it Sirach. So these are found in the Septuagint or Greek Old Testament. Ito pong additional na libro, 7 books na sa Catholic Bible, ito po ay naisali doon sa translation. Nagkaroon po ng pagsasalin from the original Greek or the Hebrew language, isinali nila sa salitang Griego. Ang luma at bagong tipan. Yung tawag nila doon, Septuagint version. Bakit Septuagint? Because the word Septua means 7 or 70. So yung nag-translate, nagsalin sa libro na Hebreo sa salitang Griego ay ang tinatawag nilang scholars. There are about 70 of them. Kaya ang tawag nila dito, Septuagint version. Ang ibig sabihin, 70 scholars na nag-translate mula sa Hebrew at isinali nila sa salitang Griego. Bakit Griego? Kasi nung panahon na yun, mga kaibigan at mga kapatid, ang lingua franca ng buong mundo or the official language of the world was the Greek language. Katulad ngayon, ano ang official language natin? Well, many say it's the English language. Yun po yun. Kaya karamihan ng mga libro ay nakasulat sa wikang English. Alright. Ano number 1? Tobit. Tobit is one book na nasa libro ng Katoliko. Ano yung tungkol kay Tobit? Tobit, tatlo sila eh. Tobit, Judith, Wisdom of Solomon. At kasama yun kay Baruch. Letter B, First and Second Maccabees. Itong Maccabees, Maccabean Empire, Judas Maccabeos, ito po yung nagrebelde sa Roman government noong kapanahon ng ating Panginoon Kristo. Alright, yun po yung mga libro na yan. Ulitin ko po, Tobit, Judith, Wisdom of Solomon, Baruch. And then you have First and Second Maccabees, or sometimes they call it Sirach. Okay? Now, these particular books are found in the Septuagint or Greek Old Testament. So kung titingnan nyo yung version ng Septuagint or Greek Old Testament, makikita nyo itong mga libro na ito. These are found in Septuagint or Greek Old Testament. Pag sinabi natin Septuagint, yun yung pong translation ng 70 scholars from the salitang Hebrew, and they translated it into common languages. And sometimes they say it's either the Hebrew language, the Greek language, or ang pinaka-popular na language noon ay ang Greek language. Okay? Now, second, Tobit. For example, Tobit was a story about faith and divine intervention of family life. Parang ito yung summary. Pinakabuod lamang bawat libro. Number 2, you have Judith, Wisdom, Solomon, and Baruch. And then the first and second Maccabees. Itong second Maccabees, ito po yung paglalaban ng mga Jewish people against the Spanish authority. Okay, ano pa? The last but not the least. Sabi dito, Ecclesiasticus, or sometimes they call it Sirach. This is referring to a collection of ethical teachings and proverbs. So yun po yung pagpapaliwanag natin sa apocryphal books, whether it is inspired or man-made. Now let's go to the next topic. The reasons why these books are viewed as man-made. Mga dahilan kung bakit ang tingin ng mga tao, siyempre kasama yung mga Kristyano doon, ang libro na extra books na ito, yung Deuteronomy canonical books or second books of the Bible, ay ito po number 1. Reasons these books are viewed as man-made. Mga dahilan kung bakit itong mga apocryphal books, ang tingin nila ay makatao.
Hindi siya makadiyos. Alright. It is its absence from the Hebrew canon. Yung mga Hebrews, yung mga Israelites, mayroon po silang listahan ng libro na maaring katanggap-tanggap sa kanila. The reasons. Number 2, the Hebrew Bible, which they call it Tanakh, did not include the Apocrypha and the list of inspired book as noted by Flavius Josephus. Isa po si Flavius Josephus, isa po siyang historian. Sumusulat ng mga kasaysayan ng Hebrew people at sabi niya, dito sa Tanakh, which is the so-called Hebrew Bible, hindi po naisali yung 7 or other books na tinatawag nilang apocryphal books. So they were not in the list of inspired books as noted by Flavius Josephus, yung historian writer ng isang Hudyo. Number 2, lack of prophetic authority. Kulang sa otoridad tungkol sa propesiya. So pag isang libro ay nagkakatotoo ang kanyang mga hula o prophecy, masasabi natin ito ay galing sa Diyos. Letter A, writers of the Apocrypha did not claim divine inspiration. So yung mga sumulat mismo ng tinatawag nilang apocryphal books, hindi naman sila nag-aangkin na sila ay galing sa Diyos, na ang kanilang mensahe ay galing sa Diyos. They never accepted that. Alright? So, number 2, no book is introduced with the authoritative phrase, thus says the Lord. Sa Old Testament, karamihan ng mga propeta, like Daniel, Isaiah, and Jeremiah, palagi nilang sinasabi, thus says the Lord. Sinasabi ng Panginoon. Pero dito po sa mga apocryphal books, walang ganon. So in other words, pati yung mga writer mismo, parang hindi nila kinikilala na ang kanilang mga sinulat ay galing sa Panginoon. There is not cited also a scripture by Jesus and the apostles. Nung si Kristo ay nangangaral dito sa lupa, kasama yung 12 apostoles, wala po silang nababanggit na libro na nasa listahan ng sinasabi nating apocryphal books. Wala silang quotation, wala silang statement. So, ang ibig sabihin, hindi nila kinikilala. Alright. Number 4, inconsistencies in doctrine in historical matters. Pag sinabi natin inconsistent, hindi magkatugma, hindi magkaangkop. For example, salvation through human works or almsgiving. So, itinuturo nila na kapag ikaw may pagbigay, maaaring pumunta ka sa langit. Yun po yung kanilang sinasabi. Okay? So, salvation through human works or almsgiving. So, magbigay ka lang, maaari kang maligtas. Yun po ang nakasulat sa Tobit, chapter 12, verse 9. Almsgiving saves from death and purges away every sin. So, pag mapagbigay ka raw, lalo sa mga pulubi, sa mga PWD, maliligtas ka na raw. Yun ang sabi doon sa Tobit, chapter 12, verse 9. Number 2, prayers and atonement for the dead. Doon po sa 2 Maccabees, chapter 12, mayroong example doon ng panalangin at sa mga patay. Namatay na pero may second chance. Ano yung second chance? Panalanginan mo at magbigay ka ng mga handog o alay. Yun. Pwede sa kanila yun. Okay, number 3, apparent historical contradiction. Hindi po nagkakatugma ang istorya o kasaysayan ng mga apocryphal books na ito. Example, on the death of Antiochus Epiphanes, meron pong ginawa silang halimbawa. Hindi po magkatugma ang sinasabi ng kasaysayan at patungkol naman sa tinatawag nating the death of Antiochus Epiphanes. Yung pong Antiochus Epiphanes, ito po yung founder ng city of Antioch in Syria. So, mayroon po. So, doon, pinapaliwanag nila. Delayed acceptance in the local churches.
Yung mga iglesia ng Panginoong Kristo, nagsimula pa sa Jerusalem, 33 anyo Domini. Pero habang tumatagal ang panahon, nagkaroon po ng natanggap pang ng tao, mga membro pa raw ng Iglesia ng Panginoon, na itong mga librong ito ay galing sa Diyos. Ito yung tinatawag nilang apocryphal. Alright, pero si Jerome, siya po yung one of the translators, si Jerome, translator of the Latin Vulgate, did not consider the Apocrypha as equal to the canonical scriptures. Sino po si Jerome? Jerome po ay isinalin niya yung salitang Hebrew or salitang Griego sa salitang Latin. Kasi ang ginagamit po ng iglesia sa Roma, yung mga Vatikano, ginagamit nila lingwahe ay lingwahe nila siyempre. Roman language o Latin language. Ganun po yun. Pero according to the Bible, ano sabi ng Panginoon Kristo? There is therefore the historical contradictions on the death of Antiochus Epiphanes. So mayroong iba, sabi dito sa pinanganak, dito namatay. Alright, so hindi po nakakasundo. Alright, delayed acceptance of the local churches. Early church leaders, including Jerome, the translator of the Latin Vulgate, sabi doon, hindi nila tinatanggap itong mga librong ito as equal to the canonical books of the Bible. So, hindi pareho. Okay. Well, the Roman Catholics did not officially declare the Apocrypha as canonical books. So, primero, sabi ng Romano Katoliko Iglesia, ang Apocrypha po ay kasama po sa kinatawag nating inspired books of the Bible or the 66 canonical books. O, yun po yung position nila. It only did so in the year 1546 rather. I'm sorry. So, kailan tinanggap ng Roman Catholic Church na ang mga Deuterocanonical books ay kasama sa New Testament Scripture? Ito po ay naganap lamang taong 1546 Anno Domini. So kung titingnan mo yung 1546 hanggang ngayon, 2026, napakatagal na panahon po yun. Alright? So, ito po ay in response to the Protestant Reformation led by Martin Luther. Kung kilala niyo si Martin Luther, isa pong pare, isang professor sa Wittenberg, Germany, pero siya po yung unang, isa sa mga nag-question sa autoridad ng Santo Papa ng Iglesia. Kaya, humiwalay siya sa Iglesia Romana Katolika at sabi niya, huwag niyong gawing inyong followers ako o followers kayo ni Martin Luther. Sabi niya, you just claim that you are following God. So, ganun po ang ginawa. But in 1546, as response to the Reformation movement, ito po ay ginawa ng Roman Catholic Church na parang galing sa kanila. Ang ibig sabihin, sila lang may karapatan magbasa ng tinatawag nilang apocryphal books. Now, ang question mga brothers and sisters, bago tayo magtapos, if you have not yet subscribed to my YouTube channel, Know Your Bible Program, kayo po ay in-encourage namin na mag-subscribe para kayo mabigyan ng notification. Now, let's go to the conclusion of our subject matter. These 27 New Testament books are sufficient guide in establishing faith in Christ. Ulitin ko po, ang 27 na libro sa Bagong Tipan ay pwede pong maging gabay natin para malaman natin ang katotohanan. Okay? But these are written, sabi pa rin ni Apostol 1, chapter 20, verse 31. These are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through His name. So, kailangan paniwalaan natin na itong librong ito ay galing sa Diyos, pero sabi naman dito follow the example of Christ and the apostles. Sabi pa rin dito, there are many other signs that God performed
At kung ililista mo lahat, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, sabi ng writer na si Juan, the world might not be able to contain everything. So, limitasyon lang po ang publication at pagdidistribute. So, ano pa sabi ni Apostol Pablo? The gospel is actually the power of salvation. Alright. Ano yung kapangyarihan ng Diyos ngayon para tayo maligtas? Hindi po yung apocryphal books. Nasa book of the New Testament, Romans chapter 1, verse 16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahiya yung ebanghelyo na siyang pamamaraan ng Diyos sa kaligtasan ng tao. The fruit is that the gospel is the means of spreading the truth unto salvation. So yun po ibig sabihin nun. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to them that believe, to the Jew first, and also to the Greeks or Gentiles. Alright, ano pa sabi ni Apostol Juan? John chapter 20, verse 25. Sabi niya, napakaraming libro. But these are written, yung book of John, Gospel of John, these are written, also there are many other things which Jesus did. Marami pong ginawa ang Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo, na kapag ito isinulat lahat, sabi ni Apostol Juan, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Kung isusulat daw lahat ni Apostol Juan, ang mga ginawa ng Panginoon, pagtuturo niya, baka buong mundo hindi kayang gawin at ilista at isulat yung mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun po kalawak at ganun kalalim ang importansya ng inspired books of the Bible, whether it is apocryphal books or not. So sa ating pong conclusion, brothers and sisters, kung kayo po ay may mga katanungan, we're encouraging you to ask questions, comments regarding the subject matter. Ito po ay napakahalaga. So, conclusion. Follow the simple gospel that Christ and the apostle preached. Noong kapanahonan ng mga apostoles at ni Kristo, simple lang po ang kaligtasan. Pero ngayon, medyo ginawa ng mga tao, religious leaders, na komplikado ang kaligtasan. Kumisa, napakasimple. Pero basahin po natin ang sinasabi sa Biblia. Sabi ni Kristo, Marcos 16:16, He who believes in is baptized shall be saved. Ang sino mang sumampalataya kanino? Sa Kanya. At mabautismuhan ay maliligtas. God so loved the world that whoever believes in Christ should not perish but shall have everlasting life. So, kailangan paniwala ka kay Kristo. Pero yung paniwala na yon, may kasama pong pagsisisi, pagbabagong buhay, at yung bautismo, pag ilubog ka na sa tubig, ang ibig sabihin nun, namatay ka na kay Kristo. At pag lumabas ka sa tubig, hindi ka na yung dating tao. Tawag kayo born again. Bagong tao, bagong nilikha. Bakit? Although physically, ikaw pa rin, Juan de la Cruz ka pa rin, pero ang iyong spiritual na pagkatao, na bago. That is why Jesus Christ said to Nicodemus in John chapter 3, verse 3 to 5, you must be born again. A man has to be born of the water and of the Spirit, and if he is not born of the water and of the Spirit, he cannot be saved. Kaya nga sinabi ni Apostol Pedro, dito sa Gawa 2:38, Acts 2:38, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Bakit ito ang sinabi ni Pedro? Kasi itong mga Hudyo na naroon sa araw ng Pentecostes, month of June or July, doon sa Jerusalem, napakarami. Sila po yung sumigaw nung sinabi ni Pilato, ano ang gagawin natin kay Kristo? Pinakawalan ninyo si Barabbas na isang kriminal. Anong gagawin kay Kristo? Sumigaw po yung mga Hudyo. Sabi ng mga Pariseo at mga Suyo ko, ipako sa krus. Kaya yung mga tao, sabi nila, ipako sa krus, ipako sa krus. Sino ang nagpapako kay Kristo sa krus? Yung aktual na nagpako,
yung mga sundalong Romano. Pero sino ang nag-utos? Jewish leaders, priests, elders. Inaprubahan ng lahat ng mga Hudyo nang sumigaw sila, ipako sa krus, ipako sa krus. Kasi sinabi ni Pedro dito sa Gawa 2:38, mangagsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong kasalanan, magpako nyo kay Kristo sa krus, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Para kayo ay maging bagong tao, dapat maging bago rin ang inyong espiritu, spiritual na kalikasan. So, kailan kayo tatanggap kay Kristo? Ang pagtanggap po kay Kristo ay hindi bukas. Sabi ni Apostol Pablo, 2 Korinto 6:2, now is the acceptable time. Ngayon na ang katanggap-tanggap na oras at panahon. Today is the day of your salvation. Kaya kung ikaw pa, kapatid, kaibigan, kung ikaw ay hindi pa kay Kristo, hindi ka pa nabautismo, hindi ka pa nagsisi, ngayon na ang iyong kapanahunan. Sapagkat di natin alam ang bukas, baka wala na tayo. Bukas baka bumalik na ang Panginoon sa Kristo, wala na tayong chance. That is why Jesus Christ is inviting you. Matthew 11:28-30. Ano sabi ni Kristo? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light. And ye shall find rest unto your souls. Maraming tao naguguluhan. May mga nagpapakamatay. Bata pa. Suicide. Bakit? Gulong-gulo ang pag-iisip. Pinasukan ng demonyo. Nagdroga, uminom ng alak. So wala na silang control sa sarili nila. Subalit sabi ni Kristo, huwag kayong magulumihanan, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sapagkat ang aking pabigat ay magaan lamang at makakatagpo kayo ng kapahingahan sa inyong mga puso at mga kaluluwa. Yan po ating mensahe. Mga kaibigan at mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Nawa ang leksyon na ito tungkol sa apocryphal books, extra books of the Bible na hindi dapat naroon. Subalit dinagdag ng tao para magkaroon ng confusion, pagkaguluhan, at sabihin yan po ay libro galing din sa Panginoon. Basahin niyo po ang Biblia. You have to know your Bible. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Let us pray. Our Father God, who art in heaven, marami pong salamat sa mensaheng ito. Maraming salamat sa librong Biblia na pinadala mo sa amin sa pamamagitan ng mga apostoles at iba pang manunulat ng Biblia. Maraming salamat sa iyong anak sa Jesucristo. Bumaba mula sa langit, naging tao, naging masunurin hanggang kamatayan sa krus upang iligtas lamang kami sa aming makasalamat. Salamat po sa aming mga sponsors, World Radio International, kapatid na Rico and Sally Canlas, Brother June and Sister Dina Kaugiran, Brother June and Sister Rose Untalasco, Nards and Bibing Tuanyo, Brother Greg and Luz Manuel, Jonathan and Annalyn Ramos, Brother June and Sister Tess, at iba pa. Mga kapatiran dyan po sa Manila, Kapangasinan, Visayas, my Sister Evelyn in Cebu, mga kapatiran sa Mindanao, at mga kapatiran sa Quezon Province, Brother Dean Quijano, at ang future brother natin diyan sa San Andres, Quezon, si Brother Virgilio Marpil. Ito pong ating palalangin, Panginoon, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan at pinapatawad din namin ang mga nagkasala sa amin. Bendisyonan niyo kami, Panginoon. At ito lahat, iniling namin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon, ang iyong anak, Jesucristo. In Jesus' name, Amen. Hallelujah, amen, hallelujah.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.